Pag-uusapan po natin itong sinasabi po nating noise barrage. Itong noise barrage o isang sabay-sabay na uri ng pag-iingay ay gaganapin po natin alas 3 ng hapon sa 27 ng July 2009. Ito po ay ating uri ng pagpuprotesta na habang pumapasok si Ginang Arroyo sa grounds ng batasan o doon po sa Kongreso, umaalingaw-ngaw ang buong kamay nilaan ng isang uri ng protesta na maaring noon lamang niya mararanasan. Sapagkat nakabisado na po nila yung mga protest movement o protest marches. Yan po ay kanilang binobomba ng bombero, ng tubig. Yan po ay kanilang binabatuta. Yan po ay kanilang tinitirgas. Yan po ay kanilang hinaharang sa mga checkpoints. Yung mga busload sa mga Bulakenyo o taga Batangas o taga Laguna, hindi po nakakapasok sa Maynila, lalo tigit sa araw na yan. At akin pong itinataya ang ating pong pangalan diyan, sa araw na yan, maaring isuspindi pa ni Ginang Arroyo ang mga klase upang sa ganon, ang mga estudyante ay hindi papalabasin ng kanilang mga magulang sa kanilang pong mga bahay upang mawalan po tayo ng tinatawag na critical mass. Yung critical mass, kung tawagin po, ay yung mga warm bodies, yung mga taong nasa karsada nagpapakita ng protesta, pareho po ng aming naranasan ng panahon po ni Ginoong Marcos at panahon ni Ginoong Estrada. Mukhang napagod na nga ang taong bayan at hindi na po natin sila nasisisi hinggil po rito. Pero ito pong ating naiisip na isang uri ng protesta, itong pag-iingay ay mukhang kaya po natin gawin kahit na tayo po ay nasa banyo. Abay, atin po lamang babalugbugin yung tubo ng onidoro po natin. Abay, may ingay na po yan. Buksan lamang po ng konti yung pinto. Alas 3 ng hapon ng 27 ng Hulyo, atin na pong kakalampagin ang ating mga garahe, yung mga rehas, mga bintana o mga kaldero. Eh, sino naman po ang inyong dapat katakutan diyan? At bakit po naman tayo dapat matatakot samantalang napakalaki ng pagkakasala ng administrasyon na ito sa ating pong mga kababayan, sa ating pong bansa. Nandiyan po yung nangyayari ngayon, ito pong full automation o itong computerization dito po sa COMELEC. Abay, gumagawa po sila ng mga gulo ngayon, hinggil po riyan. Nandiyan yung sinasabing programa ng NOEL or no election. Hindi po ako naniniwala diyan. Ito yung palagay ko, may plano si Ginang Arroyo na mag-impose ng isang emergency rule na akala mo isang martial law. At sapagkat ang martial law ay illegal sa ating pong saligang batas nang hindi po muna dadaan sa Kongreso, ito po'y gagawin niya sa pamamagitan ng kanyang pakikipag-ugnayan sa Kongreso sapagkat alam po naman ninyo, ang Kongreso natin ngayon ay rubber stamp Congress. Ito po ay walang sariling pag-iisip, ito ay nadidiktahan lamang ng Malacanang. At yan ang dahilan kung bakit kinakailangan parati ng speaker o yung pong puno ng Kongreso ay kinakailangan parating kakampi ng Pangulo. Tayo po magbabalik.